Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Adores Farm upang alamin ang iba't ibang pagsusuri, pamamalakad at pamamahala upang mapayabong ang mga pananim. Alamin natin ano. Tara! Sa pagpasok pa lang namin, agad naming napansin ang malinis, maayos at organized na paligid. Makikita rin ang iba't ibang facilities na ginagamit para mapanatiling efficient ang operasyon ng farm. Habang iniikot kami ng farm guide, pinapaliwanag niya ang iba't ibang proseso at systems na ginagamit nila araw-araw sa operasyon. Sa bahaging ito ng farm, makikita naman natin ang kanilang storage and processing facilities. Dito nila maayos na iniimbak ang mga kagamitan, supplies at harvested products. Ang maayos na storage ay nakakatulong para mapanatili ang quality ng products at maging efficient ang trabaho sa farm. Makikita rin dito kung gaano kahalaga ang pagiging organized sa agricultural operations. Dito, ipinapaliwanag sa amin kung paano nila pinapanatiling malinis, sort at organize ang kanilang storage room. Water lang. Pero kung nakasap na yung gagamitin natin, so ibig sabihin, something na meron siyang fertilizer. Ang fertilizer dito ay hindi synthetic. Sunod naman ay nagtungo kami sa kanilang water management, kung saan ito ang pinakamahalagang bahagi ng farming. Dito namin natututunan kung paano nila ginagamit ng maayos at matipid ang tubig para sa mga pananim. Hindi dapat sobra o kulang ang tubig sa mga halaman dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang paglaki. Kaya importante ang tamang irigasyon at monitoring. Sa kanilang farm ay gumagamit sila ng efficient irrigation system upang mas makatipid sa tubig at mapanatiling healthy ang mga tanim. Another distinction. So ito ay naging agricultural farm. So sa agricultural farm, under na tayo ng TESDA. So dito, nagkaroon na tayo ng iba't ibang crops. Nagkaroon na tayo ng iba't ibang itatanim natin. From leafy. So pag sinabi natin leafy, meron tayong mga mustasa. So alam naman yung mga leafy vegetable, yung mabilis ma-consume. Mabilis buhayin at the same time. Kasi 25 days lang, pwede na natin ma-harvest. Okay. And at the same time, meron tayong another na leafy na ibinubukod natin. Doon tayo sa hydroponics. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng aming farm visit ay ang hydroponics area. Ang hydroponics ay isang modern method of farming kung saan hindi na gumagamit ng lupa. Sa halip, nutrient-rich water solution ang ginagamit upang mapalago ang mga halaman. Malinis at mas mabilis ang paglaki ng mga halaman sa hydroponic system. Nakakatulong din ito sa pagtitipid ng tubig at space. Napansin din namin na maayos ang arrangement ng hydroponics pipes at healthy ang mga halaman na itinatanim dito. Bukod sa pagtatanim, mahalaga rin ang post-harvest management. Ang post-harvest management ay tumutukoy sa tamang paghawak, paglilinis, pag-sort at pag-store ng mga ani pagkatapos itong ma-harvest. Mahalagang maayos ang paghawak sa mga ani upang mapanatili ang freshness at quality nito bago ibenta o iproseso. Sa pamamagitan ng tamang post-harvest practices, nababawasan ang pagkasira ng mga produkto at mas mapapahaba ang shelf life nito. Pataas naman po yung ginagawa nyo sa lettuce. Yung by Opo. Okay. So, ibig sabihin noon, depende din sa pagkakalam mo. No? So, ang ginamit namin isang linya,
yung isang rotation lang. So, yung once na nanggaling na doon, papunta dito, isabay-sabay siya tapos ibabalik. Tapos sila ulit ang magro-rotate sila ulit yung babalik. So, ganun din dito. Sa aming pagbisita, mas lalo naming naunawaan kung gaano kahalaga ang agriculture sa ating buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatanim, kundi pati na rin sa tamang management ng tubig, lupa, kagamitan at mga ani. Sa tulong ng modern farming technologies, mas nagiging efficient at sustainable ang agricultural production. Naging makabuluhan at educational ang aming farm visit. Natutunan namin ang tungkol sa water management, soil fertility management, hydroponics, post-harvest management at storage and processing facilities. Bilang mga estudyante, mahalagang ma-appreciate natin ang kahalagahan ng agriculture dahil malaking bahagi ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at ekonomiya. Yung farm gate na price. Ang farm gate, ibig sabihin, yung presyo dito, halimbawa 30, katulad ng ating lettuce, 30 per cup. Pag sa labas, hindi na siya 30. Halimbawa, kinuha mo dito ng 30, sa labas, of course, 30 din ba ibibigay mo doon. So, halimbawa, magagawin mo 35 per cup. So, in every cup, meron 5. Pero ang negosyante, hindi pumapayag na 5 piso lang ng tubo. No, di ba? So, kukunin nila ng mura dito, kaya nagmamahal. Yun ang, kasi, kukunin sa producer, dadali ng isang consumer, bibili ng isa. Saka ilang kalilipat, Mas talaga. tumataas ang price. Okay. So, pinakamaganda lagi yung alam niyo yung sa material index, and then yung pagsusort, yung pag-weigh. So, alam na ninyo. Kasi minsan, kahit malaki yan, pag tinimbang natin, maliit ka lang. Okay. Okay na po. Okay na po. Ito ay Adores Farm dahil ang pangalan ng lalaki ay Amador. No? And then, yung babae ay Tess. So, Ador and Tess. So, kasi Teresita Sanchez. Kaya pag kayo nag-submit ng any letter of intent, any report at kulang ng S, hindi pumapayag yung may-ari dahil ang kanya daw pangalan ay double S Sanchez. No? Okay. Kaya yun ganun. So, and then, ang Adores Farm ay halos kilala sa lahat dahil 2017 nag-ooperate nito at halos lahat ng farm dito ay naturuan ko. Kaya sila mga 2018, 2019, 2020 sila nag-ooperate na tinuruan ko muna dahil gusto nila magkaroon ng sariling farm. Okay. So, ang Adores Farm ay hindi madamot sa gano'n. Gusto nga ng Adores, mas maraming farm, mas maganda. Kasi mas maraming tao ang makikinabang. Maraming salamat sa panonood ng aming farm documentation video. Sana ay may natutunan kayo mula sa aming naging experience. Hanggang sa muli. Hi guys! Maraming salamat sa pagsama sa pagbisita sa Adores